Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So, muli ang video ito ay mula na naman kay Melb's Castle. So, meron itong pamagat na General ni Trump. General ni Trump, bobombahin o magsisisi. Layas kayo. May oras pa kayo, China, para lumayas sa WPS. So, General ni Trump. General ni Trump. General ni Trump. Okay. So, parang inutusan ni Trump, something like that. Akala ko general to Trump. So, you know. So, bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, General ni Trump, popombahin o magsisisi. Layas kayo. May oras pa kayo, China, para lumayas sa WPS. So, uwi. Melb's Castle, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Na ang kinakatakutan ng China ang Ulit. Start zero. Dumating na ang kinakatakutan ng China ang mapalayas sila sa West Philippine Sea. Kahapon, inalman ni Mao Ning na hindi kikilalanin ng Beijing ang Maritime Zone Law. Pinalagan niyan So what, kung ayaw niyong kilalanin yung Maritime Law, wag dito namin kikilalanin yung 9-dash line nyo. Aming US Secretary of State General Mike Pompeo. China, lumayas kayo dyan dahil sa Pilipinas yan. Dito Tama. Hindi kikilalanin ng Trump administration ang lahat ng pangangkin nyo sa teritoryong pagmamayari naman talaga ng Pilipinas. Nako, hindi kikilalanin ng Trump administration. Magandang balita yan, men. Walang karapatan ang China sa West Philippine Sea. Tama. Lumayas kayo dyan ng mahinahon para wala tayong gulo. Pero kahapon, sinabi ni Mao Ning na papalag sila pag may inaresto tayong mga Chinese. Hindi papalag din kami. Bahala kayo dyan. Pagbabanta ni General Pompeo pagsuporta sa Pilipinas, sige subukan nyo. Pag kayo may inatake dyan na Philippine Coast Guard, BIFAR o AFP man magkakasubukan tayo. Committed nga ang Trump administration na depensa ng Pilipinas under Mutual Defense Treaty. Diba? Pasalamat talaga tayo sa Mutual Defense Treaty na yan eh. Nagpasalamat naman ng National Security Council tungkol dyan. Sabay panawagan sa China, wala kayong karapatang magalit dahil base to at naaayon na mismo sa international law. Teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Wala pong dahilan, in fact, walang dahilan para magprotesta ang China kasi kung ano yung nakasaad dito sa Maritime Zones Law is kung ano man yung nakasaad sa international law. No? Trump press. Tama. Bakit tayo yung mag-a-adjust? Diba? May sinusunod naman tayong guidelines kung bakit natin pinapatupad yan. Diba? Hindi naman yan basta-bastang gawa-gawa lang. So, wala. China, iyak. Presidency ay sinabi na ng US State Department, in particular si Secretary Mike Pompeo, during the Mutual Defense Treaty stands and that the United States has our back. No? Ibig sabihin, full ang support ng US. Wala namang dapat ikatakot ang China dahil kung may maaresto man, syempre ikukulong pero hindi ibig sabihin hindi napapauwiin pabalik ng China. Kaya kung Tama, parang sample lang naman yan eh. Same sa kanila, di ba? Nagpatupad ng batas yung China na huhulihin daw nila yung mga Pilipino na some kind magtetrespass sa kanila. Pero hindi naman nila nagawa, di ba? So sana lang talaga itong ating law din na pinatupad, yung dalawang inano ng Pangulo is gawin talaga nila. Kasi baka mag-aya lang din tayo sa China na yan, gagawa-gawa ka ng ano, tapos hindi mo din pala gagawin. Diba? Sobrang sad naman kapag ganoon. natatakot kayo para sa inyong mga Chinese na kalahi, edi palayasin nyo sila sa West Philippine Sea. Meron silang batas, bakit tayo wala? No? So kumbaga, we are simply reaffirming our rights. We are simply codifying our rights. And sa tingin ko po, walang kailangan ikabahala ang People's Republic of China kasi wala naman tayong linalabag ng kahit anumang international law dito. Nagkakamali ka, sir. Kasi sinabi na walang ikakabahala yung China. Of course, malaki yung ikakabahala nila kasi gahaman sila eh. So, paano nila mapiperform pa yung pagiging gahaman nila kung, di ba, may some kind hahadlang sa kanila? Well, hindi naman talaga siya hahadlang or siguro, sasampa lang sa kanila para magising sila sa katotohanan kasi hindi naman talaga sa kanila yung teritoryong yan. Hello?
Na noon si Mauning ng sarili nilang batas na aarestuhin din tayo. Ngayon ginaya ng Pilipinas, kabadong-kabado ang China. Alam nyo bakit? Mas madami kasi ang bilang ng Chinese Maritime Militia na mangingisda daw. Ang Maritime Zone Law ay batas na pwedeng mang-aresto sa mga katulad niyan ng pwersahan. Pag naubos nga ang Maritime Militia ng China, hihina ang pagdodomina ng China sa South China Sea lalo na sa West Philippine Sea. Yun. Hindi gaya ng ating batas na napakalinaw. So, pinagtataka namin kung ano itong sinasabing baselines nila. It is not in any way contained in the press statement that they issued. And in any case, kahit naman anong sabihin nila, hindi naman po ito tama. Dahil Tama. ito po ay labag sa international Hindi naman ito tama. Tapos tama. So, nakakagulo lang siya. law, sa UNCLOS, at dun sa 2016 arbitral ruling. Yun. Rini-reaffirm natin yung ating sovereignty doon sa ating territorial sea, sa ating internal waters and archipelagic waters, while at the Yeah. same time reaffirming our economic rights and sovereign rights and jurisdiction doon naman sa exclusive economic zone ng ating bansa. Kasama Nice. nga ang US sa pangaresto sa mga Chinese. Ang kaso pag nandiyan ang US, Kasama ang US, I don't think so. Kasi for sure, iiyakan talaga ng China yan. I think malabo siya. Or siguro, ewan ko lang din. Well, possible naman siya, pero sobrang laking risk din kasi. magtatakbuhan So, I don't know if gagawin siya ng government natin. agad yan for sure. Ano sa tingin nyo? Magmamatigas kaya ang Chinese Maritime Militia o maduduwag? I-komento sa baba. So, yun lang naman. So, again, this video is from Melb's Castle. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Or, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Melb's Castle original video link in the description box below. Tapos, yun, subscribe nyo. Malinaw naman yun. Na some kind utos pala yun na parang, China, kapag ka magde-dare ka talaga na pumasok or makikipagmatigasan ka talaga, may kahahantungan ka talaga, men. 'Di ba? Pero yung dito, yung statement dito na parang sasama yung Amerika sa panghuhuli, I think malabo yun kasi yun nga, parang sobrang laking risk. Though possible naman talaga siya, pero parang mahahanapan talaga tayo ng butas ng China doon na parang, bakit sasali yung US sa panghuhuli, something like that, 'di ba? So, malaking risk yun. So, ewan ko lang kung ano talaga yung some kind plan ng government natin kasi yun nga after nung 2 na pinirmahan ng Pangulo, dalawang nang pinirmahan ng Pangulo, sana ipatupad talaga nila ng maayos na parang hindi lang siya magaya doon sa China na parang yung ginawang law ng China na simula nung kalimutan ko na yung data. July ata yun or June na parang manghuhuli na sila ng mga trespass. Pero I think up until na wala pa rin naman, di ba? Or parang, yun nga, kinain lang din nila yung ginawa nilang batas or yung nila kasi parang, yun nga, sobrang labo. So sana itong ginawa natin or itong pinirmahan ng Pangulo natin is ipatupad talaga nila para hindi din tayo magmukhang, wala pala yan. Di ba? So, sa atin na lang talaga dito, yung mga official or yung mga personnel na magpapatupad niyan, yan nga, sana sila mag-iingat din sila. Kasi syempre, soberanya natin yan So, need talaga nating tindigan yan para hindi talaga siya mahulog sa kamay ng mga Chinese So, ang pangit naman ng ganun na sila yung makikinabang sa teritoryo natin. So, saludo sa Pangulo natin kasi talaga siya sobrang committed niya. Then sa Trump administration naman, of course, maraming thank you. Maraming thank you sa Trump administration kasi din sila committed din sila sa Mutual Defense Treaty natin. Well, yun nga, of course, may naman sila, may mapapala naman sila sa atin at may mapapala din naman tayo sa kanila. So parang win-win situation lang din. So ang pagdadasal lang talaga natin dito is yun, either matauhan yung China or, bigyan sila ng lesson. Lesson na parang, ito China, di porket maliit kami na bansa, di porket malaki kayo na bansa, bubuli-bulihin nyo lang kami. Something like that. So, yun yung some kind lesson na ibibigay natin sa China. And yeah, that's it.
How about you? Ano masasabi nyo dito? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Melbs Castle, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.